seryoso sa tinatawag nating commitment sa pagmamahal. Bukal ba sa kalooban ni Shenalyn yung sabi niyang ayaw na niya? Hindi, yun na nga, gusto na nga niya eh. Gusto Hindi, pa rin ano niya. po kasi, takot na rin po ako masaktan. Yun nga lang daw, takot siya masaktan. Sa ating po mga bisita, sana lang pinahalagahan po ninyo yung naging counseling na ibinigay sa inyo ng ating trio tagapayo. Dahil malaki talaga ang maitutulong nun para kahit paano po ay maayos yung problema po ninyong pinagdadaanan. Meron pa rin silang mensahe na nais iwan sa inyo. Unahin ko po si Attorney Acosta. Kay JR at saka kay Shenalyn, ang nakita ko sa inyo ay nandun pa rin yung pagmamahal ninyo sa isa't isa. Inamin nyo yan dito. Ngunit, nagkasakitan kayo dahil sa maring maling komunikasyon, mga intriga, mga paniniwala na hindi nyo bineripika, na siyang naging dahilan upang sumama ang loob ninyo sa isa't isa. At lalong naging, sabi nga'y komplikado yung sitwasyon nyo nung kayo ay maghanap ng inyong kani-kanyang kandungan. Subalit, pagkatapos ninyong nailahad-lahat ang inyong sama ng loob dito ngayon, ay sana nga'y manumbalik o ibalik nyo pa rin yung dati nyong magandang pagsasama. So sana, kung pupunta kayo sa muling pagbuo ng inyong relasyon, humingi kayo ng tawad, tapusin nyo yung namagitan sa inyong dalawa rito upang makapagpasimula kayo, JR at Jenilyn, sa pagtahak ng mas magandang landas at paninindigan ng inyong pag-iibigan. Thank you very much, Attorney Acosta. Dr. Camille? Ito ay isang classic na example na talagang ginagamit nyo ang pag-ibig sa pamamaraan ng paggamit ng tao. At ang nakita nyo na hindi lang pananakit butas, pero talagang kung ano yung gusto nyo, talagang pinapakita nyo na may pagkakataon na pag nagmahal kayo ng isang tao ay nagkakaroon kayo ng tinatawag na temporal madness o parang nababaliw kayo dahil ang minamahal nyo ay hindi yung tao, kung hindi yung pagtingin nyo sa kung ano ba ang pagmamahal. Karaniwan, talagang kumisan, sabihin na natin, pag medyo nawala na yung talagang kabaliwan nyo sa pag-ibig, doon yung nare-realize kung talagang committed ba kayo dun sa taong ito or hindi. Sana, JR, matuto ka na magkaroon ka ng tamang disposisyon sa buhay. Unang-una, at 22, imposible naman na wala kang kakayahan para magkaroon ng commitment. Kasi nakisama ka na nga kay Shenalyn ng mahigit 1 taon, tapos sasabihin mo hindi ka pa rin makapag-commit sa isang tao. Napakahirap naman yun kung sakasakali magkabalikan kayong muli. Ngayon, kung meron pang talagang sabihin natin na totoo yung mga damdamin nyo sa isa't isa, dapat lang siguro na talagang mas iba yung pagtitiwala ang dapat nyong gawin sa isa't isa. Hindi yung magsusumbatan kayo every time na meron kayong pagkakamali. Dahil kung talagang nagmamahalan kayo, kailangan mahalin nyo ang isang tao hindi lang sa kanyang ulo, sa kanyang paa, kung hindi ang kanyang buong katauhan, ang buong ugali niya, yung kanyang mga kahinaan at yung kanyang kagalingan. Yun lang po. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sonny? Para ito sa lahat. Narinig po natin ang utos ng Panginoong Hesus sa kasulatan, lalong-lalo na sa aklat ni San Juan, na mahalin nyo ang isa't isa. Ito po ang utos ng ating Panginoon. Kaya dapat maging tunay ang ating pananalig at pagmamahal sa isa't isa. Ang tawag po dito ay paninindigan o commitment. So dapat ang paninindigan po ay deeply rooted in your heart, nasa puso, at deeply grounded on where you stand. Kung saan ka nakatayo, doon mo ipakikita ang iyong pagmamahal. Kaya ngayon, ay nagparaya naman ang dalawang panig na si Kenneth at si Ivy. Ituring nyo na lang na ang nangyari dito, ang gulong kinasangkutan ninyo ay isang unos sa buhay. Lalo sigurong hihigpit pa ang pagmamahalan nyo sa isa't isa, Kenneth at Shenalyn. Kaya na itong pagkakataon na ibalik muli ang magandang pagmamahalan dito. Susuyuin mo uli
ni Sinalyn. At Kenneth at Ivy, patawarin mo na ang tunay nagmamahal sa isa't isa. Yan ang tunay na pagmamahal, pagpaparaya. Marami pong salamat, Reverend Sonny Merida. Sinalyn, tatanungin kita ngayon sa huling pagkakataon. Sino ba talaga ang mas mahal mo? Si Kenneth o si JR? JR. Si JR pa rin naman ang ano ko eh. Mahal pa rin siya kahit yung gawin ko. So handa ka pa rin na bigyan ng isa pang pagkakataon si JR? O papaano? Kulang ka lang. Kaya patunayan niya muna sa akin kung na bumalik yung tiwala ko sa kanya. Papaano na si Kenneth? Tatamahin ko kung ano yung mali ko. Sorry, Kenneth. Okay lang yan. Hindi. Hindi naman gustuhan na yun eh. Sabi ko naman sa'yo, una pa lang eh. Pag dumating sa ganito yung sitwasyon, tatanggapin ko naman eh. Tanggap ko. Salamat. Narinig mo, JR, na ikaw pa rin pala ang mahal ni Sinalyn. So ano ang magiging desisyon mo? Mamamangka ka pa rin ba sa dalawang ilog? Hindi na po. Papatunayan ko po sa kanya na mahal po siya. Paano na si Ivy? Ivy, patawad Ivy. Kung nagsakta kita, kung nagamit lang kita, sana mapatawad mo ako. Ivy, narinig mo yun. Talagang sinabi na ni JR ang katotohanan na si Sinalyn pa rin ang mahal niya. Handa ka na bang tanggapin ang katotohanan na yon? Handa po. Dahil sa mahal ko rin si JR, magpaparaya na lang ako dahil lang sa matagal nilang pagsasama ni Shini. Ako na lang yung magpaparaya. Pero JR, narinig mo naman ang sinabi ni Sinalyn, kailangan patunayan mo daw. Papatunayan ko po sa kanya para bumalik pa yung tiwala niya sa akin. Di kaya parang hindi kayo masyadong nagkakaroon ng magandang komunikasyon? Dahil kaya nangyayari yan, Sinalyn? Hindi naman po. Wala naman po kaming pinag-aano masyado sa ano eh. Kami po magkasama, labi po kami nagbibiruan, lambingan. Yun lang po. So sa palagay mo, anong naging dahilan? Bakit nagawang lumingon sa iba ni JR? Hindi ko rin po ano eh. Kasi lahat naman po binigay ko eh. Hindi ko alam, may kulang pa pala. Hindi ko alam kung ano pa ba gusto niya. Hindi niya malang sa akin nasasabi. Yun. So hanggang saan at hanggang sa papaano mo kayang paglaban ang pagmamahal mo kay JR o antayin yung sinasabing pagsusuyo na yun? Sa makita ko lang siyang sincere sa ginagawa niya. Yun lang. Pagka totoo na siya sa ganun niya, hindi din siya gagawa ng kalokohan. Totoo akong haharap sa kanya. So hanggang doon na lang muna ang desisyon mo, Sinalyn. At handa kang tanggapin yon, JR. Handa po. Hanggat para mapakita po na Siguraduhin mo na mamahal niya po. Lolokohin si Sinalyn. Ano yon, Kenneth? Siguraduhin niya lang po na huwag niya lolokohin si Sinalyn. Dahil kung hindi, Maraming salamat sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid. Ano nga ba ang ating pong natutunan sa ating issue ngayong araw na ito? Pasintabi lang po sa mga kalalakihan. Ang sa amin lang po dito sa Aminan ay base lang po sa naging issue natin ngayong umaga.
Sabi nila ang isang tunay na lalaki ay kailangan magkaroon ng tunay na paninindigan. Dahil hindi lang kung gaano kalakas o kung gaano ka katapang ang sukatan ng pagiging isang tunay na lalaki. Higit sa kahit ano paman, ang tunay na pagkalalaki ay yung napapatunayan kung paano ka naninindigan at paano mo inaalagaan ang iyong relasyon at ang iyong karelasyon. Hindi basihan ng pagkalalaki nga daw ang pagkakaroon ng higit sa isang babae sa buhay, bagos ito daw po ay isang karuwagan dahil sa hindi mo kayang tanggapin ang kayang ibigay ng babaeng yung piniling maging kaagapay sa buhay. Tandaan po sana natin, mapababae man o lalaki, iisa lang ang ating puso. Kung kaya't isa lang ang dapat na magmay-ari nito. At para naman sa mga kababaihan na kagaya ni Sheena Lynn na dumadaan sa ganitong klaseng problema, hindi po paghihiganti ang sagot sa lahat ng sakit na nararamdaman natin na nang dahil sa pag-ibig. Sana, isipin din po natin yung mga taong masasaktan po natin. Doon po sa sinasabing stage na kung saan tayo ay nag-move on. Kung talagang hindi po natin sila tunay na mahal, huwag po natin silang paasahin at huwag po natin silang gamitin ng dahil lang sa tayo ay naghihiganti. Maraming salamat po at sinamahan ninyo kami sa loob ng isang oras. At syempre, thank you din sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ang ating pong mga sausawero at sausawera. Sa ating pong mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento ng buhay, maraming salamat po. At sa lahat ng mga ka-face-to-face po namin sa telebisyon, sa internet, worldwide, maraming salamat po mga kapatid. At para po sa mga gustong magbahagi ng kanilang mga problema, issues o mga bagay na hindi po pinagkakasunduan, mag-email lamang po kayo sa amin sa nakikita po ninyo sa inyong mga TV screens. At gagawin po namin ang lahat para matulungan po kayong marisolba ang inyong mga problema. At kung gusto na rin po ninyong maging bahagi ng ating live audience para po sa detalye, sumulat at mag-email din lamang po kayo sa amin. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang aming lagi nagpapaalala, ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. 3 anak umaangal. Yung tatay ko black belter yun Sa amin niya ginagawa yung pagiging malakas niya hindi sa ibang tao. Sinabunutan niya ako, inuntog niya ako sa pader. Lagi rin niya sinasabi sa mga kapitbahay namin na hindi daw kami sinasaktan. Sa amang may kamay na bakal. Ang mga sinasabi nila ay hindi katotohanan yun. Sinungaling lang yan si tatay. Sabihin niyo na kasi. Bakit nanginginig ang mga kamay mo, Rowena? Natakot po ako sa kanya. Ngayong Huwebes, bago ang balitaang tapat sa tanghaling wag